Paano naman tayo gumawa ng isang bootable DVD gamit yung ating Power ISO? Kailangan lang nating walang laman o bakante yung ating DVD pag nilagyan natin ng ating operating system. So kung titignan natin, in-insert na natin yung ating DVD. Ayan, walang laman. So 0 yung laman yan. Wala pang naisulat na kahit anong data. So, ganun pa rin, gagamitin pa rin natin yung ating Windows 7 katulad ng ginamit natin sa ating previous na video regarding sa ating Rufus. So, gagamitin natin ito bilang ating example. So, una, kapag ngayong ating available file ay naka ISO image, so, kailangan natin i-extract at ilagay sa isang folder kasi kailangan natin mamaya kapag tayo ay magko-convert na ng ating file sa Power ISO into bootable file. So ayan, pwede tayong gumamit ng 7-zip o di kaya WinRAR para extract yung ating software na naka-compact sa ating ISO image. Ayan, tapos na. So, yung gagawin na lang natin ay ilalagay natin yung mga folder and files na para sa ating operating system. Ihiwalay natin yan sa ating ISO image. So, gagawin natin, maglagay tayo ng folder. Yan. Lalagyan natin ng pangalan na Windows 7. Tsaka, select all natin. Tapos, steady lang natin yung control sa ating keyboard. At i-press natin or i-click natin yung hindi dapat isama. Ayun. So, yan yung ating dapat na laman ng ating folder. Ngayon, kung titingnan natin, meron na tayong ISO image tsaka extracted na operating system ng ating Windows 7. At ayan, okay na. Pwede na tayong gumawa ng ating bootable operating system gamit yung ating Power ISO. Ayan, hanapin natin sa taas yung add para makapag-add file at hanapin natin kung saan natin nailagay yung ating folder na mayroong operating system na naka-extract kanina. So, ayan, nasa desktop. So, hanapin nyo lang. Control A nyo lang lahat yan. Tapos, click add. So, ayan na. Siguraduhin na natin na kompleto yung ating files na naka-add dyan. Tsaka, kung titignan natin, dapat nakaselect yung DVD dyan sa ilalim. Ayan. No, DVD 4.7 gig. Tsaka yung ating image ay hindi pa bootable. Diyan sa gilid. So, paano natin gawing bootable dyan? Punta tayong action, boot, add boot information. So, hanapin natin yung ating folder kanina. Yung nakapag-extract tayo ng ating Windows 7. Click lang natin yung folder. Yan, yung folder niyan. Tsaka, hanapin natin sa desktop pa rin yung ating Windows 7. Basta tandaan lang natin yung location ng ang pinaglagyan natin ng ating folder. So, all files, select nyo yung all files para makita mo lahat na nilalaman ng ating folder. So, yung hahanapin lang natin ay yung file type na may nakalagay na MS-DOS application. Ayan, MS-DOS application. So, select mo yan. Dapat naka-all file para makita mo. Huwag kalimutan na naka-all files yan. Tapos, select mo. Then, click open. So, click mo lang yung OK. OK mo lang sa ilalim. Tsaka, titignan natin kung nako-convert yan sa bootable. Iyon. So, converted na siya sa bootable image. Kung okay na, click burn.
sa itaas, tsaka dyan makikita na natin yung information kung ilang files at ilang bytes yung ating i-burn. So yan, i-click natin yung burn pag ready na. So click, tsaka kakopy niya yan. So, antay lang natin matapos. At tsaka automatic burn na yung ating DVD. So wag lang nating masyadong igalaw habang nagbo-burn yung ating DVD.